الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Mga kapatid, mga sister sa Islam, dugtungan natin ang ating pagbasa sa kitab na ito na tinatawag na Al-Aqidatu, tinatawag na Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ang ating babasahin ngayon ay ang pang-dalawamput siyam na hadith. Al-Hadithu Tasi' wal-Ishrun. An Mu'adh ibn Jabal radhiyallahu an. Ang nag-ulat sa hadith na ito ay si Mu'adh ibn Jabal radhiyallahu an, na isa sa mga sahaba ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Qal, sinabi ni Mu'adh, Qultu ya Rasulullah, sinabi ko, o propeta, o sugo ng Allah, o sugo ni Allah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannata wa yuba'iduni minan nar. Ikwento mo sa akin, ya Rasulullah, ang gawain na maipapasok niya ako sa paraiso at mailalayo niya ako mula sa impyerno. Qal, sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, laqad sa'alta an azim. Talagang ang itinanong mo ay ang napakalaking bagay. Wa innahu layasirun ala man yassarahu Allah alayh. At katotohanan, ang bagay na ito ay kahit pa rin napakalaki, ngunit ay magiging magaan sa tao na pinapagaan ni Allah sa kanya ang bagay na ito. Ano ang bagay na ito? Gawain na ito na maipapasok kanya sa paraiso at mailalayo kanya mula sa impyerno. Una dito, ta'budullaha la tushriku bihi syai'a. Isagawa mo ang samba kay Allah. Sambahin mo si Allah at huwag mo ipagtambal siya sa anumang bagay. Ibig sabihin, isagawa mo ang lahat ng uri ng samba na kaya mong isagawa, ngunit sa pagsagawa mo ng anumang samba ay huwag mo isali ang sinumang bagay o anumang bagay sa samba na ito. Ang samba na ito na isasagawa mo ay lubos na para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, wa tuqimus salata, at itayo mo ang salah, itaguyod mo ang salah. Ang tinutukoy sa salah na ito na obligado na itaguyod ay ang 5 salah. Wa tu'ti zakata, at ibigay mo ang zakah. Kung ikaw ay kabilang sa mga taong wajib sa kanila na magbigay ng zakah, kagaya ng mga tao na umabot ng nisab ang kanilang mga kayamanan, o kaya mga taong mga mayaman. Wa tasumu Ramadan, at isagawa mo ang pag-ayuno sa buwan ng Ramadan. Mag-ayuno sa buwan ng Ramadan. Wa tahujjul baita, at isagawa mo ang haji. Pag-haji sa Bait Allah, sa Kaaba, sa Al-Masjidil Haram. Ito ay para sa mga tao na kaya nilang mag-haji. Thumma qal, pagkatapos sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam,
Ala adulluka ala abwabil khair. Ano? Igagayad kita, ituturo ko sa iyo ang mga pintuan ng kabutihan. Ito ay katanungan ng propeta sallallahu alaihi wasallam kay Muad radhiyallahu an. Ang mga pintuan ng kabutihan ay kabilang sa mga pintuan ng kabutihan ang binanggit niya dito. Una, as-sawmu junnah. Ang pag-ayuno ay panangga mula sa impyerno, mula sa apoy. Was-sadaqatu tutfi'ul khati'ata kama yutfi'ul ma'un nar. At ang sadaka ay mapapatay niya ang kasalanan kagaya ng pagpatay ng tubig sa apoy. Wa salatu rajuli min jawfil layl. At ang pagdasal ng tao sa kalagitnaan ng gabi. Thumma tala, pagkatapos binasa ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang ayat na ito. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' hatta balagha ya'malun. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Ang katangian ng mga taong mga mu'min, mga Muslim ay iniiwan nila ang kanilang mga higaan upang sila ay magsala. Ibig sabihin, pinapaliit nila, pinapakunti nila ang kanilang tulog sa gabi upang sila ay magsala. Iniwan nila ang kanilang mga higaan upang sila ay magsala. Ito katangian ng mga mu'min, katangian ng mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma qal, pagkatapos sinabi ng propeta, ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa dhirwati sanami. Ano ba? Ikukwento ko sa iyo ang ulo ng gawa. Ulo ng gawa. Ibig sabihin lahat ng gawa. Ano ang kaniyang ulo? Kasi kapag nawala ang ulo, ay wala ang bagay. Magkakaroon man ang isang bagay kung ang kaniyang ulo ay hindi nawala. Kagaya ng tao. Dahil napaka-importante ang ulo. Wa amudihi, at ikukwento ko sa inyo ang kaniyang pusti. Wa dhirwati sanami, at ikukwento ko sa inyo ang pinakatuktok ng kaniyang sanam. Ang tinatawag na sanam ay ang buntot na nasa likod ng kamilyo na nakataas. Yan siya, buntot sa likod ng kamilyo. Ang kaniyang buntot, ang pinakamataas. Yun ang tinatawag na sanam. Pero yung tuktok niya, yun ang tinatawag na dharwa. Ano ba ikukwento ko sa iyo? Qultu, sinabi ni Mu'ad, bala ya Rasulullah. Oo naman ya Rasulullah. Qal, sinabi ng propeta, ra'sul amri al-Islam. Ang ulo ng lahat ng gawa ay ang Islam. Ibig sabihin, kinakailangan sa isang Muslim upang hindi masayang ang kaniyang ginagawa, upang hindi mawala ang kaniyang ginagawa, upang mapakinabangan ang kaniyang ginagawa, kinakailangan na lahat ng kaniyang ginagawa ay ginagawa niya bilang
pagpapakumbaba kay Allah, bilang pagsunod sa kautusan ni Allah, bilang pagmamahal kay Allah. Kati ito yung Islam na tinatawag, nakaugnay sa Islam. Ang tinatawag na Islam, yung pagpapakumbaba ng husto, ang ang pagsuko ng ganap kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ito yung tinatawag na Islam. Dahil dito, para mapakinabangan mo ang lahat ng ginagawa mo at sasabihin mo at isasagawa ng puso mo at isasagawa ng katawan mo, kinakailangan na ito ay isasagawa mo, itataguyod mo bilang pagsuko kay Allah, bilang pagsunod kay Allah, bilang pagpapakumbaba kay Allah. Ito ay lahat na kaugnay sa Islam. Kasi lahat ng gawain na hindi nakaugnay sa Islam, hindi dahil sa pagpapakumbaba, pagsunod, pagsuko kay Allah, ay gawain na walang ulo. Dahil ito, kasi gawain na walang ulo ay gawain na walang saysay, hindi mo mapapakinabangan. Wa'amuduhu, at ang pusti ng mga gawain na ito ay ang salah. Ibig sabihin, ang mga gawain na ito ay makakatayo lamang kahit may ulo, makakatayo lamang kung ang isang tao ay isinasagawa niya ang 5 wakto, 5 sala. Dahil ito ang pag-iwan ng sala ay kufr. Mawala ang tao mula sa Islam. Dahil dito, ito yung posti ng lahat ng ating ginagawa upang ito ay makatayo. As-sala. Tumutukoy sa ang sala ang pinakaimportante sa lahat ng ginagawa ng isang tao, sa lahat ng ipinag-utos ng Islam. At ang kaniyang tuktok naman, lahat ng ginagawa ay ang kaniyang tuktok, ang pinakamataas sa kanya, kung ang ginagawa ay ihahalin tulad sa isang kamilyo, ay ang kaniyang tuktok ay ang pinakamataas sa kanya sa mga gawain na ito ay ang jihad. Wa dhirwatu sanamihi al-jihad. Binanggit dito ang jihad na siya ang pinakamataas dahil ang jihad ay ito o kaya siya ang magpapataas, magbibigay ng karangalan sa Islam. Dahil sa jihad ay mangingibabaw ang Islam sa lahat ng relihiyon dito sa mundo. Maiaangat ang Islam. Kapag iniwan ang jihad, ay babagsak ang Islam. Hindi mangingibabaw ang Islam. Dahil dito, ipinapahiwatig ng propeta ang kaimportansyahan ng jihad fi sabilillah, na ito ang magbibigay ng karangalan, ito ang magbibigay ng lakas sa Islam upang ito ay mangibabaw. Dahil ito, kahit ano ang ginagawa ng mga Muslim upang mapaangat ang Islam, upang mangibabaw ang Islam, upang magkaroon ng katuparan ang mga ipinag-utos ni Allah at ng propeta, upang magkaroon ng katuparan ang mga hukom, ang Sharia, ay hindi ito mangyayari kapag iniwan ng mga Muslim ang tinatawag na jihad. Dahil ang kasamaan at kabutihan ay mananatili na nagre-wrestling, na mananatili na nagbabanggaan, nag-aaway,
kung sino man ang dahil bawat isa sa kanila ay gustong mangibabaw at mailagay ang kaniyang kaniyang katunggali, ang kaniyang kalaban sa ilalim. Dahil dito sinabi ng propeta, wa dhirwatu sanamihi al-jihad. Thumma qal, pagkatapos sinabi ng propeta, ala ukhbiruka bimilaki dhalika kullih. Ano ba? Ikukwento ko sa iyo, ya Muad, ang bagay na makukontrol niya na yon, mapapakinabangan mo ang lahat na yon, mapangangalagaan mo ang mga bagay na yon lahat sa pamagitan ng bagay na ito na sasabihin ko sa iyo, ikukwento ko sa iyo. Kasi dapat na mapangalagaan mo yun, ang lahat ng ginagawa mo upang hindi masira, upang manatili sa iyo. Papaano ito? Papaano ito makokontrol? Papaano mo ito mapapangalagaan? Papaano mo ito hindi masira? Sabi ni Muad, qultu bala ya Rasulullah. Opo ya Rasulullah. Faakhadha bilisanihi, hinawakan ng propeta ang kanyang dila. Waqal, at sinabi ng propeta, kuffa alayka hadha, kontrolin mo ito, ang dila na ito. Kontrolin mo ito. Kapag kinontrol mo ito, ay sigurado na mapangalagaan mo ang lahat ng mga ginagawa mo na mga kabutihan. Hindi ito mawawala sa iyo ang mga nagawa mo. Qultu, sinabi ni Muad, sabi ni Muad, ya Nabi Allah, o Nabi Allah, wa inna lamuakhaduna bima natakallamu bihi. Kami ya Rasulullah, mapaparusyahan kami sa mga bagay na sinasabi namin, sinasalita namin. Faqala, sinabi ng propeta, thakilat ka ummuka. Bakit hindi ka sana namatay kaya Muad noong lumabas ka sa tiyan ng nanay mo? Yan. Ito bilang pagtataka ba? At upang mapansin ni Muad ang sinasabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Wa hal yakubbu an-nasa fi an-nari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Ano ba? Hindi ba ang naglaglag sa impyerno, ang naglaglag, ang naghagis sa mga tao sa impyerno, na sila ay hinihila sa impyerno upang ihagis sila, itapon sila sa impyerno, na hinihila na ang kanilang mga mukha ay ang tumatama sa lupa sa paghila sa kanila. Aw ala manakhirihim, o kay sa kanilang mga liig, kundi ang mga inaani ng kanilang mga dila. Ibig sabihin, ang mga tao ay, kung sila ay naihagis sa impyerno, naitapon sa impyerno, ang dahilan ay ang mga inaani, sinasalita ng kanilang mga dila. Dahil dito, obligado siya, bawat isang Muslim, na kontrolin ang kaniyang dila. Kasi ang dila, ano ang sinasabi? Maari mawala ng saysay, mawalaan ng saysay ang lahat ng ginagawa ng tao dahil sa mga masasamang sinasabi ng dila. Kasi maari makapagsabi ang dila ng bagay na
matatanggal niya ang isang tao mula sa Islam. Salitang kufr, salitang shirk, salitang masama, na ang mga masamang salita na ito kahit hindi na nailabas ang tao mula sa Islam, ay sa kabilang buhay ay sisingilin ng lahat ng tao ang tao na ito na nasaktan niya ang kaniyang kapwa sa pamagitan ng dila, pamagitan ng salita. Dahil dito, sinabi ng propeta, "Thaqilat ka ummuka ya Muad." Kaya sa kabilang buhay, may mga taong darating, yung muflis na tinatawag, walang matitira sa kanilang mga nagawang kabutihan. Bakit walang matitira? Ito yung sinabi ng propeta na may mga tao na kaya darating sa kabilang buhay na may daladalang napakaraming sala, napakaraming dhikr, napakaraming pagbabasa ng Quran, napakaraming amal salih. Pero pagdating niya sa kabilang buhay, magsisidatingan ang napakaraming tao na sisingilin nila sa kanya ang kaniyang nagawang masama para sa kanila. Ang magiging pambayad niya sa mga tao na ito ay ang kaniyang nagawang kabutihan. Hanggat naubos ang kaniyang nagawang kabutihan. Dahil naubos na hindi pa niya nabayaran ang lahat ng kaniyang dapat nabayaran sa mga tao, ang kaniyang makukuha naman ang mga kasalanan ng mga tao na yun. Sa kaniya ipapasa ang mga kasalanan na ito. Sa bandang huli, maitatapon sa kabilang buhay. Maitatapon sa impyerno. Dahil dito, sinabi ng propeta, upang mapangalagaan mo ito, ang lahat ng mga ginagawa mo, para makontrol mo ito, ang lahat ng mga ginagawa mo ito, hindi mawala sa iyo, ay pangalagaan mo, kontrolin mo ang dila mo. Mga kapatid sa Islam, hanggang dito lamang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.